Great day bro! Tayo ay nagbabalik sa Brocraft at ito ang episode 11. Makikita nyo nga po is natapos na natin yung ating storage room, which is nice. At yan, para siyang medieval version kasi yung medieval po kasi is yung texture niya is luma, pero ito is parang modern pa, pero may pagka-konting medieval yung design niya. Okay naman na, nice naman yung design na ginawa ko, may mga lanterns dito, tapos yan, parang may pagka-medieval lang na modern ngayon. Okay, so ayan, marami na akong ginawang chest dito, tapos yan, naglagay na ako ng mga cobblestone dito, netherrack, kahoy, dirt. Ayan, tapos dito is yung mga glass, yung mga dahon, yung sapling, tsaka yung mga minerals, tsaka yung mga nakukuha sa lupa, and then yung mga pagkain, which is, ayan, yung mga fruits. Yung fruits ko lang pala dito, yung golden apple pa lang yung fruits ko dito. Halos talaga yung problema ko dito sa Minecraft is mga pagkain talaga. Nakukulangan ako sa pagkain. Ayan, so dito is gumawa na ako ng hagdanan dito kasi para shortcut na. Pupunta ka pa kasi dun sa elevator na ladder natin para makakit dun sa mini mansion. At yun nga po is nakakita na rin ako dito ng kabayo ulit, which is napakabilis niya, pero yung problema nga lang niya is yung konti yung heart niya. Parang ilang heart to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hearts lang siya. So ano nga ba yung gagawin natin ngayong episode na ito? Ang gagawin po natin ngayong episode na ito is kailangan na po nating i-upgrade yung mga tools natin na maging ultimate enchantments nila. Parang i-upgrade na natin yung mga enchantments nila. And ayan, yung best enchantment. So, The Aether Gamer sa YouTube. Ayan, mag-subscribe kayo kay The Aether Gamer. Ayan, pinanood ko yung video na New Ultimate Minecraft Enchanting Guide 1.21. Best enchantments for every weapon and tool and yung mga armor pieces. Ayan, so nakikita nyo nga po is wala akong helmet tsaka yung sapatos ko is kasi masisira na. Kaya lalagyan ko yan ng mending, pero yung mending pa lang kasi dito is yung chestplate ko tsaka yung leggings ko. Yun pa lang yung nilagyan ko ng mending. Kaya ayan, importante kasi yung mending kapag nilagay mo is mare-repair yung mga tools mo tsaka yung mga armor pieces mo sa pamamagitan ng pag-ipon ng XP. Parang full level ulit yan, full XP. So ayan nga po is ginawa ko na yung enchanting area ko, which is nilagyan ko na ng anvil, tapos hindi ko na po ano pangalan nito, nakalimutan ko na. Yan yung repair and disenchant, yan yung tinatanggalin mo ata yung yung ano nga yun, yung nilagyan mong enchant. Ayan. Tapos ito yung mga bookshelf pa yan, dami kong bookshelf yan, nilagay ko na. And ayan yung crafting table, enchanting table, ayan. So bago simulan yung pag-enchant ng mga tools natin, is may gusto po akong ipakita sa inyo. Yung aking big project na ginawa kanina. Tapos yung sugarcane farm na ginawa ko rin kanina, yung best sugarcane. At ayan po, andito po siya. Ayun. Gumawa ako dito ng poster namin, which is nice. Hindi ko alam kung poster yung tawag nito, pero ginawa ko po yan kanina. Ayan. Pero siguro kulang ng texture. Siguro lagyan lang namin, i-design na lang namin yung mga texture dyan. Siguro sila na lang dalawa yung mag-design kasi ako naman nag-build so sila na lang yung magde-design. Okay, so dito is gumawa rin ako dito ng sugarcane farm kasi kakailanganin namin to sa paggawa ng mga papers. Ayan, paggawa ng mga fireworks. Ayan, ginawa kong dalawang sugarcane farm to, which is nakaipon na ako ng maraming stock. Yan, dalawang chest yung ginawa ko para yung hopper na yan, at yan, mag-expand ako yung hopper ng dalawa na yan is para ma-connect dito. Tapos yung isang, kapag nag-drop yung isa, is ma-drop dito. Kasi kapag isa lang yung ginawa kong chest, is baka mahirapan yung hopper na i-transfer. Kaya gumawa ko dito ng dalawang hopper para ma-transfer yung iba pang sugarcane dito. Ayan, which is ang dami na natin nakuha ang sugarcane. At ayan nga is tumigil yung sugarcane farm ko kasi nakulangan sa bone meal. So kailangan is gumawa ako dito ng bone meal farm. Yung mabilis din. Yung compost ata yung lalagay mo nun. Tapos yan yung kelp. Ayan, ito yung ginawa ko kanina. At nag-speedrun na ako sa paggawa nito. Actually, kulang pa yan kaya in-extend ko dun sa river.
Ayan. So, ayan, mamaya i-design na lang namin dito yung poster namin. Siguro i-design namin dito sa baba kasi napaka-boring ng baba na ginawa ko. Kaya ayan. So, ito yung ginawa ko. Brocraft para makagawa kami ng masayang alaala dito sa server namin. Kasi yun naman yung goal namin yung makagawa ng maraming memories, yung mga masayang alaala. Tsaka mapaganda yung server namin. Yun yung goal namin dito sa server namin. Is ayan, mag-enjoy lang sa paglalaro ng Minecraft kasi yung Minecraft naman yung pinaglakihan namin at yung isa sa mga paborito naming laro. Ayan, siguro ang dami na naming cherry blossom tree. Hindi ko napansin yun. Actually, naging Japan server na yung server namin. Dinamihan ni Jared yung cherry blossom. Pero nice naman. Parang kulang na lang dito is daanan ilagay. Kaya ayun, nice. So dito nga gumawa si Jared ng kelp farm dito, I think. Kelp farm to. I think kelp farm to Kasi parang familiar yung Oo nga, kelp farm to. Merong kelp doon. Tapos ayan, ito may mga bone meal pala dito. Ayan kelp farm ba to? Bone meal or kelp farm? Ayan, I don't know, man. So may nakita ko ditong trident sa mga nakarang araw namin dito sa server. Is may nakita ko ditong trident na gamit ng drown tapos pinatay ko. Tapos yung ginawa ko dito is nilagyan ko ng mending. So ang kailangan lang nito is kumuha tayo ng mga maraming XP. Tapos lagyan natin ng siguro channeling or riptide. I think kasi yung channeling kasi maangas. Tapos yung riptide is pwede ka mag-travel gamit elytra. Pwede mong i-combine yun sa elytra yung riptide. Kaya siguro maghanap pa ako dito ng isa pang trident. Tapos yung isang trident na yun is channeling. Tapos itong trident na ito is riptide. So ayan, start na natin yung pag-enchant natin dito. Tignan natin yung mga enchanted books natin na nakuha natin dun sa villager ni Sian, which is yung Unbreaking Tree. Tapos yung sa nung episode 9 is meron kaming ginagawa dun nung episode 9 is meron kaming ginagawa nung villager na yun dun sa Snow Village na naghanap kami ng mending. So may nahanap na dito si Sian, which is nice. 5 mending yung nahanap niya. Tapos binigyan niya tayo dito ng yung binigay niya. Binigyan niya, ito pala. Sa inventory ko pala. Binigyan niya tayo dito ng 3 efficiency 5, which is nice na nakahanap siya dito ng efficiency 5 na di ko alam kung matagal niyang nahanap to or mabilis lang. Basta thank you Sian, binigyan niya tayo ng efficiency 5 dito. Magagamit natin to sa pickaxe tapos yung sa axe. Okay, so ito na yung mga naipon kong enchanted books at huwag kayong magugulat guys kung paano ko to nakuha. Nakuha ko po to dun sa Snow Village. Yung ginawa ni Sian, yung piston, yung nire-restart mo yung trabaho ng librarian. Tapos yung isa pa doon is yung sa bahay ni Sian, sa underground niya. May nakita akong turns doon, tapos Unbreaking Tree. Kaya nga meron na tayo ditong stock ng emerald kasi nakipag-trade ako doon sa village niya ng maraming stock ng stone. Which is nice na maganda yung trading ng village ni Sian. Kaya ayan, ito na yung mga nakuha kong enchanted books. At ayan, ito yung mga nakuha natin. Meron tayong Unbreaking Tree. Ayan, ilang Unbreaking to? 3 Unbreaking ata to. 3 Unbreaking. Ay, 5. Ayan, Mending. Tapos, Fortune Tree. Ayan, Efficiency 5. Binakakuha din tayo ng Efficiency 5. Tapos, ayan lang. Yung mga nakuha natin is yung mga max level ng Efficiency, Fortune, Unbreaking, tapos Mending, which is level 1 lang yung Mending. Kaya, ayan, wala nang paligoy-ligoy pa. Enchant na natin yung mga gamit natin. Kaya, ayan. So, ang una niyang pinakita dito is yung trident. At itong trident na ito yung isa sa mga pinaka
the best na Minecraft weapon. At yung mga enchants nito is yun, loyalty. Yung loyalty is parang kapag tinapon mo tong trident na ito is babalik. Tapos ayan, yung second naman is yung channeling, which is yung pinakamaangas sa lahat. Yung gusto kong enchant sa trident, pero I think hindi naman masyadong useful yun eh. Parang para sa mga kalaban lang ginagamit yun. And ayan, yung Riptide, yung pwede kang mag-travel kapag dinina mo yung trident. Pwede kang umikot-ikot gamit din yung elytra mo. Parang kailangan, di mo na rin kailangan ng rockets. Ang kailangan mo lang is yung trident na may Riptide, which is nice. And ayan, meron na ngang mending yung trident natin. Sabi niya is pinagsama mo yung channeling tapos yung loyalty, tapos nilagyan mo pa ng Riptide is hindi compatible yung Riptide sa dalawa. So kapag Unbreaking 3 naman yung nilagay mo is madadagdagan yung ano niya, yung parang health level ng trident. Kasi kapag walang Unbreaking 3, yung health lang niya is 250. Tapos kapag nilagay mo ng Unbreaking 3 is magiging 330 siya. Tapos kapag nilagyan mo pa ng mending is unbreakable na siya. Hindi na siya masisira. Bale, napakatibay na kapag nilagyan mo yung mending tapos yung Unbreaking 3. Ang gusto ko kasi sa trident is yung may damage siya. Kasi itong trident is gagamitin ko siya sa dragon fight. So kung guys, kung opinion ko lang to guys kung gusto nyong i-prioritize yung damage ng trident nyo is punta kayo sa channeling tsaka yung loyalty. Tapos kapag gusto nyo naman na madali yung buhay nyo dito sa Minecraft, na gusto nyo lang mag-travel is gamitin nyo na lang yung Riptide. So nasa inyo yan guys, opinion nyo yan, or kayo na bahala kung ano nga ba yung enchant na gagamitin. Pero ang gagamitin ko na enchant is Riptide, dahil wala akong loyalty tsaka channeling, ang ilalagay ko muna dito sa trident ko is yung Unbreaking 3. So ayan, lagay na natin yung Unbreaking 3. Mas yung Unbreaking 3 dito, efficiency to Ayan, Unbreaking 3. Yun. Ay, oo nga pala. Kailangan ko ng enchant. Kaya tayo nakulangan kaya tayo nakulangan sis, kulang pala tayo sa XP. So pumunta ako sa mob farm ni Jared, tapos kumuha na ako ng XP dito, which is nice. Kaya kung gusto niyo ng fast na mob farm is kailangan naka hard mode yung world nyo para mabilis yung hakot ng mob, para hampas-hampas na lang. So meron na tayo ditong 32 level ng XP. So lagyan na natin ng Unbreaking 3 yung trident natin. Efficiency to. Ito Unbreaking 3. Ayan. So meron ng Unbreaking 3 yung trident natin. So ang susunod naman na lalagyan natin ng enchant yung sword natin. So nagkamali nga ako guys, pangit pala yung knockback. Bakit pangit yung knockback? Kasi kapag ginamit mo to sa mob, lalo na sa mga long range na mob katulad ng skeleton, kapag hinampas mo sila is mapapalayo lang sila. Tapos advantage pa sila ng long range. Parang kapag hinampas mo sila tapos napunta sila sa malalayo is pwede ka pa nilang tamaan ng mga arrow nila, which is ayan, negative. Parang ayan, maladagdagan lang yung damage nila. Kaya ayan, tatanggalin ko tong knockback. Hindi ko alam kung paano gamitin to. First time ko lang gagamitin tong na to eh. So ayan, tinanggal ko lang yung enchant ng sword ko. And ayan, i-enchant ulit natin yung sword natin. Lagyan natin ng mending. Hindi. Unbreaking muna, Unbreaking. Lagi nyong tatandaan guys, yung durability na ilalagay nyo. Yung durability na ilalagay nyo sa sword is Unbreaking 3 na may kasamang mending para matibay. Lagyan natin ng mending. Tapos, ang kulang na lang is yung 4 aspect, tapos yung sharpness. Kaya ayan, okay na yan. So sa pickaxe naman, lagyan natin ng Unbreaking 3. Ayan, Unbreaking 2 lang to yung pickaxe ko. Ayan, lagyan natin ng meron ng Unbreaking to. Lagyan natin ng efficiency, fortune. Yan, fortune. Tapos efficiency. Yan, efficiency 5 para mabilis. What? Enchantment cost 18 ng mahal. At naubos na yung XP ko men. Kailangan ko pang maghampas-hampas ng mob dun.
So nag-AFK ako dun sa mob farm at natagalan na ako. Mga 20 minutes ako dun nag-AFK. Tapos ayan, meron na tayo ditong 46 na XP. And ayan, ano nga yung lalagay natin dun sa natin? Efficiency 5, okay. Efficiency 5. So yung efficiency 5, ayan. Para mabilis na yung pag-mina natin. Laro na yung sa mining area natin. Tapos next is yung axe. So ang kailangan natin is efficiency 5. Okay, efficiency 5 yung kailangan natin. Lagyan natin ng efficiency. Hindi, fortune to eh. Efficiency 5, ayan. Yun. Tapos yun na lang yung natin. Ala, naubos na yung kwan natin, men. Yung enchant natin. So ngayon, ito na yung shovel. Siguro, ayan, unbreaking to yung ilagay natin. Tapos, efficiency 5. Okay, efficiency 5. O, yan. Tapos, ang kailangan na lang natin, okay na tayo sa shovel, no? Silk touch. Yung silk touch kasi kapag break mo yung block, tapos, yung makukuha mo doon is yung block din na kinuha mo. Parang yung grass block. Diba kapag walang silk touch, dirt yung makukuha mo. Tapos kapag nalagyan mo ng silk touch, grass block na yung makukuha mo. Kaya malapit na masira yung natin, yung anvil natin. So dito naman tayo sa armor. Ayan, meron na palang Aqua Infinity yung natin. Aqua Infinity yung helmet natin, hindi ko na malayan. So ang kailangan na lang natin ilagay dito is yung mending sa helmet natin. Kasi yung mending. Ito. Yan. So ayan, naubos na nga yung kwan natin. Naubos na yung XP natin. Suot na natin tong helmet. Tapos punta tayo dun sa mob farm ni Jared. Kumuha tayo ng bakit tayo one dito. So ito na lang yung natira sa atin. Meron tayong isang unbreaking 3, tatlong efficiency 5, tapos meron tayo ditong dalawang fortune 3, tapos meron na tayo ditong dalawang mending. Which is etong isang mending is gagamitin ko siya dito sa boots ko. Tapos yung isang mending is gagamitin ko doon sa shield ko. Para matibay na yung shield natin. Ang angas nun kapag nilagyan mo ng mending yung shield mo. Parang enchanted na rin yung shield mo, no? Yung may powers na rin yung shield mo. Ayan, so, ayan, naubusan na nga tayo dito ng XP. So, isa-summarize ko na lang yung mga kulang ko dito na enchants. Ayan, i-summarize na lang natin yung mga kulang na enchanted books para ready na tayo sa dragon fight, tapos ma-ready na rin yung mga gamit natin sa mga susunod pang explore na gagawin namin. Laro na is yung next na explore namin is yung trial chambers, yung ocean monument, tapos yung temple. Tapos ayan, i-summarize ko na lang yung mga kulang na enchanted books. And yan, itong sword mo na mauuna. Ang kulang dito na enchanted is yung sharpness, fire aspect, tapos yung yun lang ba? Dalawa lang yung kulang ata, yung sharpness tapos yung fire aspect. Tapos yung kulang naman dito sa unbreaking tuloy. Sa pickaxe natin, kung gusto kong mag-silk touch is mag-silk touch ako kasi may mga kailangan din akong i-keep or i-loot na mga gamit katulad ng mga grass block kasi mag-terraform na ako dito sa base namin. So wala namang kulang dito sa pickaxe ko. At yan, yung kulang dito sa axe ko is siguro yung fortune nata. Nilalagyan ba ng fortune yung axe? I think nilalagyan. Lalagay ko na lang din yung napanood kong tutorial ni The Aether Gamer. Yan, ilalagay ko na lang dyan sa tuktok para makita nyo rin yung mga best na enchantments. Tapos yung mga ultimate enchantments ng mga tools and yung mga armor pieces. So dito naman sa shovel, kung gusto ko rin mag-silk touch is magsi-silk touch ako. So wala nang kulang dito sa shovel. So ito yung maraming kulang. Ang kulang dito is dalawa. Riptide. Hindi Riptide. Kung gusto ko mag-Riptide, kukuha ko ng another trident. So ang kulang dito sa trident ko is yung channeling tapos yung loyalty. Kasi kapag dinapon mo, babalik sa'yo. Tapos kapag thunderstorm pa is maangas ka pa. Pwede mo pang tamaan yung mga kalaban. Tapos kikidlatan sila. Parang kung gusto mo ng maangas tapos may damage din, doon kayo sa dalawa.
yung channeling tsaka yung loyalty. Pwede mo rin gamitin sa end crystal dun sa dragon fight, dun sa end. So ayan, dito naman tayo sa armor. Ang kulang dito sa dito sa helmet is yung papalitan ko yung protection, which is ito kasing buong armor ko naka fire protection yung lahat. So mas maganda pa rin daw na yung protection na normal yung gawin, yung ilagay mo dyan sa mga armor. So papalitan ko muna tong enchanted nito, tatanggalin ko yung fire protection netong mga armor pieces ko, tapos ibabalik ko yung normal protection. Kasi depende na rin yan kung saan nga ba kayo compatible or comparable na gamitin, yung fire, yung projectile, yung blast. Yan, hindi ko alam yung isa kung ano yung isa. Okay, so ang alam ko na yung kulang dito sa armor ko eh. Ang kulang dito is thorns, yung thorns 3. Yan, yun yung kulang sa armor ko. Kaya maghanap ako ng thorns 3 sa mga villager kasi kailangan ko pang magpa-XP ng marami. Tapos kailangan ko pa ng maraming emerald para ma-max level ko na, tapos gawin ko ng ultimate enchanted yung mga tools and armor pieces ko. So dito ko muna tatapusin yung video na ito. Actually short video lang to. And itong video na ito is tungkol sa pag-enchant ko lang ng mga items ko, tapos yung pag-aanda ko sa Dragon Fight. At guys, abangan nyo yung episode 12 namin sa Brewcraft kasi sa June 17, i-release na ni Minecraft yung Chase the Skies update 1.21.83, 84 I think, yung vibrant visuals, tapos yung happy gas. Kaya gagawa kami ng episode na yon, which is episode 12, susunod na itong episode na ito. And iti-testing namin yung happy gas tapos yung vibrant visual. At actually excited na ako sa happy gas. Kaya nga ako bumalik sa Minecraft is nakita ko kasi yung happy gas. Ang angas nun. Lalo na 3 kami. Yan. So dito ko muna tatapos yung video guys, and hope na na-enjoy nyo yung video na ito sa pag-enchant ko ng items. And ayan. Bye bye guys.